I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga besa. Meron tayong upload videos, updates. Nako po, ang tindi nito. Bahagya lang po ang pinakita ko sa inyo kasi medyo masilan po sa YouTube. Ayan bahagya lang. So dahil dito mga besa, kudos din talaga sa ating mga otoridad. Talagang bantay sa lakay sila, no? So dahil dito, tingnan nyo ito Ang Radyo Pilipinas, one day ago, goes. August 19. Mahigit 455 million halaga ng nasa Batas Zamboanga City. goes. Grabe. Biro mo 455 million. Ang tindi nito mga bes. Mayroon akong upload dyan. 47 million yata yun plus ang halaga. Ito naman umabot ng 455 million. Grabe, talaga siguro mayroong laboratory na pinagawaan talaga nito, no? Kudos din naman sa ating mga kababayan, na mga autoridad natin na talagang masipag magtrabaho at masugpo itong mga kontrabando na ito. Umabot sa halos kalahating bilyong piso halaga ng alam nyo na ang nasabat ng mga autoridad sa Zamboanga City. goes. Batay sa ulat ng Police Regional Office 9 PRO, 9 mistolang eksena sa pelikula Ang Habulan kaninang umaga sa pagitan ng composite team na pinangunahan ni Zamboanga City Police PDEA Region 9 at EFP sa isang SUV na hinihinalang may kargang kontrabando. goes. Nahuli. Mabuti nahuli mga bes sa totoo lang. Yan ang pinaka-highlights guys. Yung pinaka-highlights grabe, matindi. Nakalagay sa malitang malaki. Ayan goes. Grabe. Hindi lang yan mga kababayan. Ito pa. Ito naman sa PCAD sa PCAGD Tagapang Ugnay 2.0. So sabi dito mga kababayan, lalaking na aksidente nahulihan ng mahigit 300k halaga ng illegal na sa Olongapo City naman yan. goes. Matindi. Talamak talaga ang illegal na guys sa bansang ito, sa itong kontrabando. Mabuti kamo, very alerto yung mga otoridad natin. Mabuti na kumbaga na aksidente siya. Diba? So yan lalaking na aksidente nahulihan ng mahigit 300,000 halaga ng illegal na kontrabando sa mismo Olongapo. Agay na aksidente. Ayan, hindi na natin pinakita ang mukha mga bes. Grabe, talamak talaga ang mga kontrabando sa Pilipinas. Sa totoo lang, my goodness. goes. Ito pa. Sabi po ng TV Patrol, idineklara ng mga otoridad na disbanded na ang Gutierrez. Ayan grupo pala ito mga kababayan. Kasunod ng pagka-aresto ng huling 2 membro sa Angeles City. goes. Ngayong araw yan Tingnan natin sa comment section nga. Dito mga beso, si IDG Gutierrez Drug Group busted as last 2 member falls. goes. Ay mabuti naman. Diba? Nahulog na sila sa kamay ng mga autoridad natin. Authorities have declared the Gutierrez Drug Group as disbanded following the arrest of its last 2 remaining members. The Police Criminal Investigation and Detection Group. Oh my goodness. Ngayon araw na yan, August 21. Ito pa. Yan, tuloy. Operatives from CIDG, Camarines Norte, Provincial Field Unit apprehended 2 brothers, both identified as long time members of the drug syndicate during the separate operation in Angeles City, Pampanga on Tuesday, August 19. The first suspect alias Tupi, 37, was arrested at around 11:05 p.m.
in Barangay Balibago, Angeles City. He was arrested through multiple warrants, including charge for violation of Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 202, as well as a robbery with violence or intimidation person. Nako, mga delikadong tao ito. Talagang pumapatay. Mga delikadong tao ito, pumapatay talaga sila ng tao. The robbery charge stem from 2014 incident in Mercedes, Camarines Norte, where two allegedly broke into a residence and stole cash and electronic devices. Shortly after, his brother alias Sam was arrested in Sitio Kawayan, Barangay Malabañas, also in Angeles City. Again, he also faced multiple arrest warrants for violations of RA 9165. Both suspects are residents of Barangay San Roque, Mercedes, Camarines Norte, and have long been under surveillance for their alleged involvement in drug trafficking, illegal possession of firearms, and stirring of robbery cases across the province. Grabe. Baka sila ang talagang nag-ooperate dyan sa Maynila din. Sa Marcos administration, walang lusot mga yan. Si PBBM naglilinis. You see? Bagamat ito, talamak itong mga illegal na gawain na ito, itong kontrabando. Dekada na ito pero mas malala itong nakaraang mga admin. Kaya namana ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Nang akala naman itong mga to, makakalusot sila. Dahil ganyan din ang gawain nilang nakaraan na admin Labas-masok mga yan Wala naman kasi sumisita sa kanila. Sabi kasi ni, Mr. Bato-Bato. Bato-Bato ba yun? Las Cañas or Asierto. Si Bato-Bato guys. Protector ng drug lord si Digong diba? Nag-operate sila ng palihim. Ngayon, wala. Sakuti sila lahat. Nung isang araw nga, yung pinos na, yung binalita natin diba? Kumbaga isang African national yun. Nahuli. Sa NAIA. Kaya, masikip na naman ang bilangguan ng mga banyaga dyan sa Bilibid. So, yun mga bes, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.